Nung dumating si dating Pangulong Duterte, andyan dyan po yung tatlong doktor niya. Harap ko po si Chief PNP Marbil. Tinanong ko po, sir, saan niyo ba dadalhin kasi dito yung mga doktor? Sabi niyo dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po si yung spokesperson na hindi nagsasabi ng totoo. Tinanong ko saan dadalhin. Hindi niya ako sinagot, tinalikuran niya ako. Sumunod po kami. Nung sumunod kami, hindi na po ako pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanilet. Pagbaba sa gate, binababa po ako. That was 3 o'clock pa lang po. Binababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Just for the record. Sino bang pumigil nito? Bakit kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok si VP Sara nung gabi. Paano papasok? Eh, sarado na yung gate. As in, sarado. Lahat po ng gate sa kampo, sarado na po. Nung sinubukan ko pong pumasok, nagpaalam po kami. Pinababa po ako. Kahit nakasakay na po ako sa sasakyan. Nakiusap na lang po ako papasukin yung mga doktor. Yung tatlong doktor po. It took you about 3 hours, 4 hours pa po. After his arrival, bago pinapasok yung doktor. Yung oxygen niya nandoon, yung ambulansya po nandoon. Inantay muna about 3 to 4 hours. Or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya. Pati yung doktor niya. Doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar. With that findings, kung talagang chinek up ng doktor ninyo ng maayos, he is not fit to fly. He is not fit to fly. Due for check-up na po siya and admission po, March 12. You may check with his hospital sa Cardinal Santos. Naka-reserve na po yun. A week before pa po. Hindi naman magsisinungaling yung hospital. Yan po. Kung gusto lang natin malaman dito, yung katotohanan lamang po. The truth. The truth. General? Kung ano lang po yung totoo. Salamat po. General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na 3 oras nang nag-iintay yung sariling doktor ni dating Pangulo at hindi pinapapasok ng pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae. At nag-request pa ngayon ng... 3 oras bang nag-intay? Nag-request pa ng... na magpapasok ng ECG, ma'am. Pero 3 oras nag-intay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Ginawa nga po installment yung pagpapasok ninyo. Una, papasukin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po, kailangan pumasok yung ambulansya, yung ECG mismo, pati yung oxygen. Eh, anuhin mo naman yung doktor? Wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records ninyo, anong oras nakapasok. 10 a.m. yung arrival, kapasok yung doktor, mga alas 2 na po, siguro alas 3. Ito, 4 hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Huwag na tayong mapaligoy-ligoy dito, huwag na natin iikot pa. The truth lang po. Maraming salamat, Senator Go. At nakita ko yung mga retrato ni Presidente Duterte, nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan, may oxygen cannula. Talagang simptomas yun pag nahihilo na sa diabetes. Hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya? Di pa kayo nag-alala na yung inaaresto ninyo talagang masama ang kalagayan, malubha ang karamdaman? Yes, General Torre. Nakita mo naman siguro, nakita ko lang sa picture, di mas lalo mong nakita. Regarding the medical condition of the former president, sa tingin ko naman, ma'am, sufisyente ang mga doktor na nandun, and I defer to their expertise. Pero hindi niya doktor. Ayon sa batas, siya ang pipili ng doktor. Ma'am, may picture tayo rito na may doktor siyang sarili galing sa Cardinal Santos. Babae po yun, nakaputing t-shirt, at siya po ay doktor ni PRRD. Ang sa akin lang dito, ma'am, is that I take comfort on the fact that we have a benefit of 2020 hindsight, ma'am. Bago maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video, pinadala niya sa anak niya, pinost ni Kitty, sinasabi niya okay siya. So I think all the discussions now about his medical condition, parang siya na mismo nagsabi mo na okay siya bago maglanding sa Hague. At ibigay niya kay Kitty yun, pinost sa internet yun, and everyone sees. So thank you, ma'am. Madam Chair, I understand what you're saying, General Torre. Ang problema nga, kung ako ay pulis sa Batanes, sa kahit saan, sa sulok ng Taguig, sa sulok ng Pangasinan, sa sulok ng ang laki-laki ng Davao, Cebu City, tapos sinabing kailangan ko doktor ko, and then sabihin isa lang sufficiente or sa militar sufficiente, paano kung may nangyari sa kanila? That's why the law is clear. The law is clear. Doctors, priest, choice nung inaaresto or dinidetain, and then ganun din pag family members. No ifs, no buts. Diba? So I have seen Supreme Court cases where they said that this is not to be a precedent, that this is a special case. Diba? We've seen Supreme Court cases. So if you say this is a special case, given the circumstance, I will not say you're right, but I will not argue with you. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tignan mo. So paano nga kung, kasi the law is
clear eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away, and you're supposed to allow his family members there and not deny them. So yun lang yung point that I want to make. Especially kung si Ambassador Lacanilao also is certifying to the ICC. I'm not sure but tingin ko, kaya hindi kinuha kagad si President Duterte na hindi mo pa napirmahan lahat. Because ayaw nilang kunin tapos hindi fit to travel. Pag na-stroke yun o may nangyari sa kanya, human rights institution yun, sila pagbibintangan. Kaya ka pinapirma muna na at hindi kukunin hanggang hindi ka pumirma para yung responsibility na sa atin. Di ba? So that's what I'm saying, General Torre, that what I'm discussing with you now is beyond what happened here. It's the revised rules of PNP operational procedure vis-a-vis the Republic Act 7438. Sa 7438, there's no exception eh. Hindi sinabi dito na pag ganitong oras, hindi na pwede yung anak. Pagka ganito, yung doktor, pipila ka sa labas, hindi ganitong oras. Di ba? So anyway, I think we both made our points naman unless you want to add on that. No?